Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula, mag-recap muna kung nasaan na tayo sa ating pag-aaral. Sa chapter 8, nakita natin ang worthy one, si Christ bilang Lion of Judah at Lamb, na kumuha ng 7-sealed scroll mula sa kamay ng Ama. Ngayon, sa chapter 9, magsisimula na ang pagbubukas ng scroll na yon. Ito ang Revelation chapter 6 verses 1 to 17, ang sealed judgments ng tribulation. Titingnan din natin ang Matthew chapter 24 bilang parallel na propesya mismo mula kay Jesus. Bawat pagbukas ng seal ay maglalabas ng isang matinding judgment sa mundo, mula sa false peace, papunta sa war, famine, death, martyrdom, at sa wakas, cosmic terror. Ang key verse natin ngayon, "For the great day of their wrath has come, and who is able to stand?" Mula sa Revelation chapter 6 verse 17. Simulan na natin ang paglalakbay papunta sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Pero tandaan natin, mayroon tayong pag-asa dahil sa Lamb na siyang nagtigis ng dugo para sa atin. Para maintindihan natin mabuti ang topic natin, mas okay kung basahin muna natin ang whole chapter 6 at isama na rin natin ang Matthew 24. Bago tayo magbasa, tandaan natin, bawat seal ay binubuksan ng Lamb mismo at bawat isa ay inaanunsyo ng isa sa 4 na living creatures na sumisigaw ng "Come." Basahin natin ng malakas o kung gusto nyo, hayaan nyo akong basahin ito sa inyo habang sinusundan nyo sa screen. Let's read. The first seal, Conqueror on a white horse. Then I saw when the Lamb broke one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures saying as with a voice of thunder, "Come." I looked, and behold, a white horse, and the one who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. The second seal, War. When he broke the second seal, I heard the second living creature saying, "Come." And another, a red horse, went out, and to him who sat on it, it was granted to take peace from the earth, and that people would kill one another, and a large sword was given to him. The third seal, Famine. When he broke the third seal, I heard the third living creature saying, "Come." I looked, and behold, a black horse, and the one who sat on it had a pair of scales in his hand. 6. And I heard something like a voice in the center of the 4 living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not damage the oil and the wine." The fourth seal, Death. When the Lamb broke the 4th seal, I heard the voice of the 4th living creature saying, "Come." I looked, and behold, an ashen horse, and the one who sat on it had the name Death, and Hades was following with him. Authority was given to them over a fourth of the earth to kill with sword and famine and plague and by the wild animals of the earth. The 5th seal, Martyrs. When the Lamb broke the 5th seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been killed because of the word of God and because of the testimony which they had maintained. 10. And they cried out with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who live on the earth?" And a white robe was given to each of them, and they were told that they were to rest for a little while longer until the number of their fellow servants and their brothers and sisters who were to be killed, even as they had been, was completed also. The 6th seal, Terror. And I looked when he broke the 6th seal, and there was a great earthquake, and the sun became as black as sackcloth made of hair, and the whole moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth, as a fig tree drops its unripe figs when shaken by a great wind. That the sky was split apart like a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Then the kings of the earth and the eminent people, and the commanders and the wealthy and the strong, and every slave and free person hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. And they said to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the sight of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand?" Ngayon, babasahin naman natin ang Matthew chapter 24, ang sariling propesiya ni Jesus tungkol sa mga huling araw. Makikita nyo ito sa screen. Ito ang tinatawag na Olivet Discourse. Sinabi ni Jesus ito nang nakaupo siya sa Mount of Olives matapos hulaan niya ang pagbagsak ng temple. Tinanong siya ng mga disciples, "When will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Sagot ni Jesus, "Una, ang signs of Christ's return.
verses 4 to 14. Babalaan niya sila tungkol sa mga false Christs, wars and rumors of wars, famines, at earthquakes. Sabi niya, all these things are merely the beginning of birth pains. Ito ang direktang parallel sa unang 4 na seals na binasa na natin. Pangalawa, ang perilous times, verses 15 to 28. Ang abomination of desolation na sinabi ni Daniel, ang senyales para tumakas papunta sa mga bundok. Okay? For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will again. Pangatlo, ang glorious return, verses 29 to 31. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky. At pagkatapos, they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Pansinin nyo, eksaktong tugma ang mga senyales na binanggit ni Jesus dito sa mga nakita ni John sa Revelation chapter 6. Hindi ito coincidence ng parehong persona ang nagsalita at parehong events ang inilalarawan. Sa susunod na slide, titingnan natin kung paano nag-uugnay ang buong structure ng tribulation judgments mula sa seals, papunta sa trumpets, papunta sa bowls. Let's read Signs of Christ's Return. 24. Jesus left the temple area and was going on his way when his disciples came up to point out the temple buildings to him. 2. But he responded and said to them, Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another which will not be torn down. 3. And as he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? 4. And Jesus answered and said to them, See to it that no one misleads you. 5. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will mislead many people. 6. And you will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for those things must take place, but that is not yet the end. 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8. But all these things are merely the beginning of birth pains. 9. Then they will hand you over to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations because of my name. 0. And at that time many will fall away, and they will betray one another and hate one another. 1. And many false prophets will rise up and mislead many people. 2. And because lawlessness is increased, most people's love will become cold. 3. But the one who endures to the end is the one who will be saved. 4. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Perilous times. 15. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reed-eater understand. 16. Then those who are in Judea must flee to the mountains. 17. Whoever is on the housetop must not go down to get things out of his house. 18. And whoever is in the field must not turn back to get his cloak. 19. But woe ye to those women who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. 20. Moreover, pray that when you flee, it will not be in the winter or on a Sabbath. 1. For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will again. 2. And if those days had not been cut short, no life would have been saved, but for the sake of the elect, those days will be cut short. 3. Then if anyone says to you, Behold, here is the Christ, or He is over here, do not believe him. 4. For false Christs and false prophets will arise and will provide great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. 5. Behold, I have told you in advance. 6. So if they say to you, Behold, he is in the wilderness, do not go out, or Behold, he is in the inner rooms, do not believe them.
27. For just as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will the coming of the Son of Man be. 28. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. The glorious return. 29. But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the Ngayon, tingnan natin ang buong structure ng tribulation judgments at kung paano magkakaugnay ang seven seals. Meron tayong seven seal judgments mula Revelation chapter 6 hanggang chapter 8 verse 1. Sa loob ng ikapitong seal, may seven trumpet judgments naman. Mula chapters 8 to 11 niya lumalala ang severity. At sa loob ng ikapitong trumpet, may seven bowl judgments. Sa chapter 16, ang pinakahuli at pinakabuong wrath ng Diyos. Ito ang tinatawag na telescoping structure. Parang isang teleskopyo na dumudulas papasok sa isa't isa. Bawat huling seal, trumpet o bowl ay naglalaman ng susunod na set ng judgments. Ang Matthew chapter 24 parallel, tumutugma ang mga seals sa sariling outline ni Jesus. Sa Matthew chapter 24 verses 4 to 8. Tinawag niya ang seals 1 to 4 na birth pangs, ang paunang paglabas ng wrath bago ang buong tindi nito. Ngayon, isa-isahin natin ang 7 seals. Seal 1, verses 1 to 2, white horse, false peace. Lumitaw ang Antichrist sa pamamagitan ng bloodless conquest at deceptive diplomacy. Seal 2, verses 3 to 4, red horse, war. Nawasak ang kapayapaan, nagpatayan ang mga tao sa hindi pa nararanasang sukat. Seal 3, verses 5 to 6, black horse, famine. Rationing, ang sahod ng isang araw ay sapat lang para sa pagkain ng isang tao. Seal 4, verses 7 to 8, pale horse, death. Authority sa isang kapat ng mundo, mga 1 hanggang 2 bilyong kamatayan, sword, famine, pestilence. Seal 5, verses 9 to 11, martyrs, divine judgment. Sumisigaw ang mga kaluluwa sa ilalim ng altar. How long? Binigyan sila ng white robes. Seal 6, verses 12 to 17. Cosmic signs, physical destruction, lindol, itim na araw, blood moon, meteor fall, split sky. Seal 7, chapter 8, verse 1, silence. Naglalaman ito ng lahat ng trumpet at bowl judgments, ang katahimikan ng langit bago ang huling wrath. Ngayon, tignan natin ng mas malalim ang 4 horsemen of the apocalypse base sa Revelation chapter 6, verses 1 to 8. Sabi ni MacArthur, ang bawat isa sa 4 na horsemen ay kumakatawan sa isang impersonal na force, hindi isang individual na tao. Lahat ng 4 ay ipinadala sa command ni Christ mismo. Number 1, white horse, verses 1 to 2, false peace. Ang symbol nito, isang bow, walang mga palaso, plus isang Stephanos crown, ibinigay ng mundo. Isang bloodless conquest. Lumitaw ang Antichrist sa pamamagitan ng deception at diplomacy. Nagsisimula ang tribulation sa isang deceptive golden age, hindi violence. Ito ay parallel sa Matthew chapter 24, verse 5. Number 2, red horse, verses 3 to 4 does war. Ang symbol nito, isang great sword, sa Greek, machaira, ang uri ng blade na ginagamit ng mga assassin. Nawasak ang false peace, granted to take peace from the earth. Global war. Nagpatayan ang mga tao sa hindi pa nararanasang sukat. No, ito ay parallel sa Matthew chapter 24 verses 6 to 7a. Isipin niyo yon, nagsisimula ang tribulation sa isang bagay na parang mabuti, peace, pero mabilis itong napapalitan ng war. Ito ang delikadong pattern ng deception ng kaaway. Hindi laging dumarating ang kasamaan sa hitsura ng kasamaan. Ipagpatuloy natin ang 4 horsemen, number 3 at number 4, base sa Revelation chapter 6, verses 1 to 8. Number 3, black horse, verses 5 to 6, famine. Ang symbol nito, isang pair of scales para sa rationing. Isang quart ng wheat ay katumbas ng isang araw na sahod para sa isang tao lang, famine sa global na sukat. Ang barley, pagkain ng livestock, ay halos hindi na sapat para sa isang buong pamilya. Kailangan i-ration pati ang oil at wine. Ito ay parallel sa Matthew chapter 24, verse 7b. Number 4, pale horse, verses 7 to 8, death. Ang symbol nito, pinangalanang death at sumusunod sa likod si Hades. Ang Greek word na chloros ay ang sickly yellow-green na kulay ng isang decomposing corpse. May authority na patayin ang isang kapat ng mundo, mga 1 hanggang 2 bilyong tao. 4 na instruments, sword, famine, pestilence at wild beasts, mga daga na kumakalat ng sakit. Ito rin ay parallel sa Matthew chapter 24
verse 7b. Isipin niyo ang bilang na iyon, 1 hanggang 2 bilyong tao. Kung ito ay mangyayari sa populasyon ngayon, ito ay katumbas ng buong populasyon ng isang malaking bansa. Ito ang dahilan kung bakit ang urgency ng evangelism ay hindi dapat balewalain. Ngayon, ang Seal 5, ang Martyr's Prayer, base sa Revelation chapter 6, verses 9 to 11. How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood? Revelation chapter 6, verse 10. Ilang mahalagang detalye dito. Una, ang mga kaluluwa ng mga tribulation martyrs ay nasa ilalim ng altar, mga katawan nilang martyred, pero ang mga espiritu nila ay ligtas sa presensya ng Diyos. Pangalawa, ito lang ang panahon sa buong Revelation kung saan ang driving force ay panalangin. Tumutugon ang mga judgments ng Diyos sa mga panalangin ng kanyang mga saints. Pangatlo, ang response, white robes bilang vindication, plus rest a little longer. Ang timing ng Diyos ay sovereign at perfect. At sabi ni MacArthur, ang Seal 5 ang nagmamarka sa midpoint ng tribulation, ang bridge sa pagitan ng unang kalahati at ng ikalawang kalahati. Isipin niyo yon, kahit sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan, ang panalangin ng mga tao ng Diyos ay hindi napapalampas. Naririnig ito at may sagot. Ngayon, ang Seal 6, Cosmic Destruction, base sa Revelation chapter 6, verses 12 to 17. Ang reaksyon ng lahat ng sangkatauhan, fall on us and hide us from the wrath of the Lamb, who is able to stand. 6 na phenomena ang mangyayari. Una, great earthquake. Mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong nauna, niyayanig ang buong mundo at ang mga langit, hindi lang isang lokal na lindol. Pangalawa, sun turns black. Ang abo at usok mula sa volcanic activity ay ganap na tatakip sa araw. Pangatlo, moon turns blood red. Ang naitim na buwan ay magiging parang dugo sa pamamagitan ng volcanic smoke. Pang-apat, stars o meteors fall. Hindi ito totoong mga bituin. Sobrang laki ng mga ito. Malamang ito ay malawakang pagbagsak ng asteroids at meteors sa mundo. Panglima, sky splits like a scroll. Ang human perception ng laki ng judgment na ito, isang makikitang paghahati sa atmosphere. Pang-anim, mountains and islands moved. Ang buong hindi matatag na crust ng mundo ay lilipat, isang hindi pa nararanasang geological catastrophe. Isipin niyo yon, ang buong mundo, sa lahat ng antas nito, hari, mayaman, alipin, malaya, sila ay magkakasamang magtatago. Pero ang katahimikan na ito ay hindi nagdadala ng repentance, takot lang. Ito ang mahalagang aral. Ang judgment mismo ay hindi sapat para magbago ang puso ng tao. Discussion time na tayo. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-usapan itong mga tanong na ito. Section A muna, understanding the text. Question 1, sabi ni MacArthur, ang unang horseman ay kumakatawan sa false peace, hindi ang Antichrist mismo. Bakit? At ano ang sinasabi nito na ang tribulation ay nagsisimula sa peace, hindi sa violence? Question 2. Pumapatay ang Seal 4 sa isang kapat ng mundo, mga 2 bilyon sa populasyon ngayon. Paano dapat makaapekto ang bilang na ito sa urgency ng evangelism sa buhay mo ngayon? Question 3. Sumisigaw ang mga martyrs sa Seal 5. How long? At sinabi ng Diyos, rest a little longer. Bakit inaantala ng Diyos ang vengeance niya? Ano ang itinuturo ng patient na response niya tungkol sa sovereignty at timing? Question 4. Naglalabas ang Seal 6 ng global terror pero walang repentance. Bakit ang mga judgments ng Diyos ay naglalabas ng takot pero hindi pagbabago? Ano ang sinasabi ng Romans chapter 1 verses 18 to 32 tungkol sa hardened na puso? Ngayon, Section B, digging deeper. Question 5, tumutugma ang mga seals sa sariling propesya ni Jesus sa Matthew chapter 24 verses 4 to 8. Ano ang significance na si Christ mismo ang naghula ng mga events na ito? Ano ang kinukumpirma nito tungkol sa biblical reliability? Question 6. Paano tumutulong ang telescoping structure, seals, papunta sa trumpets, papunta sa bowls, para maintindihan natin ang arc ng tribulation at ang escalating patient na judgment ng Diyos? Ngayon, papasok na tayo sa pinaka-personal na bahagi. Question 7, base sa Revelation chapter 6 verses 1 to 8, ang 4 na horsemen ay kumakatawan sa mga forces na nasa mundo na ngayon, deceptive peace, war, famine, death,
na matinding lalala pa. Paano nagbabago ang buhay mo, ang mga priorities mo ngayon kapag alam mo kung saan patutungo ang kasaysayan? Anong specific na priority ang babaguhin mo kung totoong-totoong naniniwala ka sa direksyon ng kasaysayan? Question 8, base sa Revelation chapter 6 verses 9 to 11, sinabihan ang mga martyrs na rest and wait a little longer. May mga areas ba ng injustice o unanswered prayer sa buhay mo kung saan pakiramdam mo ay katulad ka ng mga martyrs na yon? Ano ang ibig sabihin para sa iyo ngayon ng response ng Diyos? Rest, it is coming. Pangalanan ang isang specific na panalangin na kailangan mong patuloy na ipagkatiwala sa Diyos kahit sa katahimikan. Question 9, base sa Revelation chapter 6, verses 16 to 17, nagtatanong ang Seal 6, who is able to stand? Imatanging ang mga natatakpan ng dugo ng Lamb lang ang kaya. Paano pinapatingkad ng reality ng darating na judgment ang gratitude mo para sa salvation at ang compassion mo para sa mga hindi pa naliligtas? Pangalanan ang isang specific na tao na tinatawag ka ng Diyos na kausapin tungkol sa gospel this week. Ito na ang memory verse natin ngayon mula sa Revelation chapter 6 verses 16 to 17 NASB translation. Basahin natin ito ng sama-sama. They said to the mountains and to the rocks, fall on us and hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Tatlong katotohanan ang dapat nating dalhin sa buong linggo. God's wrath is real. Hindi ito metaphor lang, hindi ito exaggeration. Totoong darating ang judgment ng Diyos. No one can stand. Walang kayang tumayo sa harap ng wrath na iyon sa sariling kakayahan, hari man o alipin, mayaman man o mahirap. Only the blood of the Lamb. Iisa lang ang paraan para makatayo, ang pagtakip sa atin ng dugo ni Christ. Dalhin ninyo itong tatlong katotohanan buong linggo. God's wrath is real. No one can stand. Only the blood of the Lamb. Isipin niyo yon, ang parehong lamb na tumanggap ng worship sa chapter 8 natin ay ang parehong lamb na ang wrath ay kinatatakutan ng buong mundo dito. Ang isa na namatay para sa atin ay ang isa ring hahatol sa hindi naniniwala. Para sa personal study nyo this week, narito ang 8 cross-references na directly connected sa ating pinag-aralan. Gusto kong i-highlight ang tatlo dito. Una, Daniel chapter 9 verses 24 to 27, ang 70th week, ang tribulation period, at ang covenant ng Antichrist sa Israel. Parallel ito sa Seal 1. Pangalawa, Joel chapter 2 verses 28 to 32. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay magiging parang dugo, bago ang day of the Lord. Ito ang Old Testament propesya sa likod ng Seal 6. Pangatlo, Hebrews chapter 10 verse 31. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Ito ang reality ng unbeliever sa Seal 6. Iba pa sa listahan, Matthew chapter 24 verses 4 to 8 ang direktang parallel ni Jesus. Isaiah chapter 13 verses 9 to 13 tungkol sa Day of the Lord. Zechariah chapter 6 verses 1 to 8 tungkol sa apat na chariots. Ang OT precursor ng apat na horsemen, Psalm 6 verse 3 at Psalm 13 verse 1 tungkol sa How long, O Lord? And Isaiah chapter 2 verses 17 to 21 tungkol sa pagtakbo ng mga tao papunta sa mga kuweba. Ngayon ang prayer for the week. Ipanalangin natin ng taimtim ang mga hindi pa naliligtas. Hilingin natin sa Diyos ang tapang na ibahagi ang gospel. Salamatan natin siya dahil sa pamamagitan ng dugo ng Lamb, hindi tayo haharap sa wrath, kundi sa yakap niya. Para sa susunod na session, chapter 10, pag-aaralan na natin ang Tribulation Saints base sa Revelation chapter 7 verses 1 to 17. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na session,